Alright, so isang mapagpalang hapon po sa lahat. Happy Sabbath! Siguro ang nasa likod, no, pwede tayo dito maka-come forward para medyo hindi malayo yung aking paningin, dito lang sa malapit. Mga kapatid na nasa likod, pwede po ba makisuyo na dito tayo sa harapan? Mga nanay? Kung pwede lang naman, pero kung hindi pwede, okay lang din sa akin. Alright. So sige, tuloy tayo dito, no? At nandito na tayo sa, ito yung pinakahuli, no? Sir? Pinakahuli. Alright. So, ang ating key text na binasa kanina is Revelation chapter 21, verse 1 to 3. At patungkol po doon sa New Jerusalem na bumaba mula sa langit na inihanda para sa kanyang mapapangasawa. So, when I review or read this verse, I really amazed in recall to this verse, mga kapatid, na wow, napakaganda. And tiningnan ko po yung history, mga kapatid, during the time, sir, pag ang isang babae pala na ikakasal sa lalaki, talagang tinatago ito ng 6 hanggang 8 buwan. At hindi po nakalabas, hindi pinapalabas sa bahay. At ang kanilang ang pinapaligo nito is pure milk talaga. Wow! Kaya yung lalaki naman, sino ba naman hindi excited na ilang buwan, hindi mo nakita, hindi mo man lang nasilip, di ba? Hindi mo man lang narinig. During that time, wala pa yung cellphone na pwede mong i-video call, kamusta ka dyan, di ba? Hindi mo marinig ang kanyang boses. Kaya yung lalaki naman ay siyempre, excited, kamusta na kaya? Sobrang ganda na kaya nito ng asawa ko. Napakabago na kaya ito. Excited na excited. Di ba? So, ang tanong ngayon dito sa atin, mga kapatid, what will heaven be like? At doon po, sinagot na, ay para siyang isang babae na ikakasal sa lalaki. So, ibig sabihin, sa hapong ito, nawa po ay excited tayo, no, na makikita iyon. At dito po ating makikita, ano po yung katangian ng Holy City at sino lang po yung makakapasok doon. Are you there? Parang nawawala yung gana ko kapag konti na lang nga, no? Tapos hindi sila nakikinig. Pero sige lang, inom lang ako ng yakapsol para babalik yung gana. Alright. So, bago po tayo magsimula, mga kapatid, umpisahan ko po sa isang kwento na patungkol kay Marco Polo. Si Marco Polo ay isa pong manlalakbay. Galing siya ng Italy, dumaan siya ng China, dumaan siya ng Palawan, kasi buong Asia ay kanyang inikot, mga kapatid. At nung siya ay nakabalik na doon sa Italy sa kanyang pag-ikot-ikot, nagtestimony siya doon or sinabi niya doon sa kanyang mga kaibigan na mga scientists, na mga manlalakbay din. Alam nyo, kaibigan, meron po akong nadiskubrihan sa aking paglalakbay. Nung ako ay dumaan doon sa Palawan, aking nakikita ang angkol or yung uling na, yung bato na uling na umaapoy pag iyong sisindihan. Sabi naman ng kanyang mga kaibigan, aba, meron bang ganon na bato tapos sisindihan mo ay umaapoy? Hindi niya alam, dito pala sa atin sa Pilipinas, ginagamit ito sa mga industrial, tama, itong charcoal, ginagamit sa mga malalaking company. Ayan. At sabi niya, meron pa ako nakita, yung tila na itapon mo doon sa apoy, hindi na susunog. Sabi ng mga kaibigan, ha? Meron bang ganon? Oh, meron yun. Alam niyo kung ano yon? Ha? Asbestos. Ayan. O yan, no? Ginagamit sa mga malalaking makina, mga kapatid, na hindi nasusunog. At alam nyo, meron pa ako nakikita, napakalaking serpent ang kanyang, tawag dito, yung kanyang bibig. Ay, napakalaki. Pwedeng lamunin ang isang buong tao. Ha? Meron ganon? Doon pala sa Palawan, maraming mga buaya, mga kapatid. Ayan, no? Buaya. At ito pang nakaka-interesting na aking nakita. Doon sa Pilipinas, nakita ko yung coconut na merong sabaw at yung laman niya puti. Pag kinain mo, napakasarap. Ha? Merong sabaw. Sa atin yan, coconut yun eh. Ha?
Sabi ng mga kaibigan niya, wala na. Sirang-sira na talaga ni si Marco Polo. Sabi niya, Marco Polo, bawiin mo yung mga sinasabi mo na hindi yan totoo. Sabi ni Marco Polo, alam nyo, yung sinabi ko sa inyo, hindi pa yan. Nangangalahati, kunti pa lang yan. Mga kapatid, totoo lahat ang bawat na detalye. At sabi niya, hindi po ako nagsisinungaling. Totoo po yan. Kaya dito po sa Biblia makapagsabi kaya tayo, totoo ba yung sinasabi ng Apocalypse chapter 21, verse 1 to 3, na yung New Jerusalem ay bababa? At sino yung mananahan doon? At para kanino doon? Meron ba, ano bang mga rules doon na pwede namin sundin? May mga rules ba doon? Makakapasok kaya? At sinong hindi makakapasok? Mga kaibigan at mga kapatid, isang napakalaking kontrobersiya. Thus heaven exceed. Meron ba talaga? Iwan ko lang sa inyo kung nakapagtanong nga kayo. Meron pong tatlong heaven. Yung first heaven, ito po yung makikita ng ating mata o nililiparan ng mga aeroplano or mga ibon. Pangalawang heaven, ito po ay tinatawag natin na atmospheric na which is nandoon yung mga bituin, mga planets, sabi ni ma'am. And pangatlong heaven, yun po ay ang trono ng Diyos na naroon, mga kapatid, at walang sino man na makakarating doon. Kung tatanungin ko po kayo, kung ipalagay natin, mga kapatid, na merong isang lugar na napakalinis, napakabango, napakatahimik, at napakaganda, nanaisin po ba nating pumunta doon at magbakasyon? Ha? Parang ayaw nyo naman. Amen. Tapos na. Siyempre naman, di ba? Pupunta talaga ako doon. Pag sinasabi lang nila yung Boracay, napakaganda, white sand, maraming mga dayuhan na pumupunta doon. How much more heaven, mga kapatid. At ito po ay inihanda ng Panginoon. At sabi pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9, datapwat, gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at hindi naririnig ng ating tenga, na hindi pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisilbi sa Kanya. Yung mga naririnig natin, mga kapatid, nababasa natin, ina-explain doon, mas higit pa doon ang inihanda ng Panginoon para sa atin. At sabi sa Hebrews chapter 11 verse 10, sapagkat inasahan niya, sino ito? Ni Abraham, ang bayan, may mga kinasaligan na ang nagtayo nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So kung yung ating ditong mansion, yung ating city dito, ginawa ni Bong Revilla, sino man yan ng mga senador, mga kapatid, napakamahal, entrance pa lang, di ba? Doon sa langit, libre talaga, mga kapatid. Tatanggapin mo lang yung passport, tatanggapin mo lang yung ino-offer ng Panginoon, inaalok ng Panginoon, wala ka nang babayaran, inihanda ng Panginoon, di ba? Napakaganda. Pero alam nyo, lahat po ay gagawin talaga ni Satanas para hindi tayo doon makapasok. Why we are here on this church every Sabbath? Bakit tayo naglilingkod sa ibang mga tao? Bakit tayo pumupunta dito? Bakit tayo nagsasamba? What is our goal? What? Oh, to share the love of God. What is the purpose? Why to share the love of God? Ano yung pinaka-aim natin? Mga kabataan? Ha? Heaven? Harvest? Any more? To harvest lang, no? Tapos pagkatapos mo na harvest, ano yan? Itapon? Papakainin mo, papasukin. Ano talaga? Bakit natin yun ina-harvest? Bakit natin inaalagaan pagdating sa church? Ha? What? Yun. Makapunta sa langit. Bakit tayo nandito? Isa lang yung goal natin, makapunta sa langit. To serve the Lord. Kung ano yung ginagawa natin sa iba, ginagawa din natin sa ating Panginoon. Ang bahay ng aking Ama ay may maraming tahanan. Maraming tahanan. Dito po, kung ating bubuksan, mga kapatid, buksan nyo po. Diyan sa Apocalypse chapter 21 verse 17.
Can you imagine? 12,000 miles ang mansyon na inihanda para sa iyo. Ma'am, sino kaya yung dadalhin mo doon? Inihanda ng Panginoon sa iyo. 12,000 miles! Grabe. Nung kinumpute ko dito, sabi niya, 12,000 miles and 2,400 kilometer kung susukatin mo by kilometer, mga kapatid. Dito may 20 por 20 ka lang na bahay, napakalaki na. 40 by 40, pwede ng parkingan ang Ceres, no? Pero itong inihanda ng Panginoon, napakaganda. Paano tayo makasabi na totoong langit? Yun, sinasabi ko sa iba, meron ba talagang Maynila? Siyempre, sabihin ninyo na merong Maynila kasi nandito na kayo, no? Pero pagtatanungin ko sa inyo, mga kapatid, meron bang lugar na Moscow? Meron, wala? Paano natin nasabi na merong Moscow? Sa mapa? Siyempre, may picture, no? Masabi, paano isa nakakuha ng picture kung hindi siya nakapunta doon, mga kapatid? Isang tunay na dako ang langit, mga kapatid. Na sinasabi ng Panginoon kay John the Revelator, habang si John the Revelator nangdoon sa island of Patmos at ipinahayag ng Panginoon sa kanya na napakaganda ang langit, na bagaman siya ay binilanggo doon sa isang isla na siya lang mag-isa. Binigyan siya ng Panginoon ng pag-asa. Pagkatapos ng kahirapan na iyong dinadanas ngayon, itong lahat ay iyong matatanggap. Alam niyo, mga kapatid, na si Satanas nag-offer din. Inoferan niya pa si Jesus Christ. Sabi niya, sambahin mo ako at ibibigay ko ito sa iyo lahat. Pag tayo din totoo na maglingkod sa Panginoon, o-offeran tayo ng diablo. Minsan pag ikaw, sir, masigasig ka na nagli-lead out sa mga kabataan, o-offeran ka ng mundo, magandang trabaho, napakalaking sweldo. Ang kapalit, unti-unti kang mawawala sa church. Hindi mo na mamalayan, o tatanggapin ko to, libre naman ang sabat ko, napakalaki. Pero hindi ka na makikisangkot, hindi mo na mahawakan yung computer dito, hindi ka na makapag-preside dito. Kasi Sabado lang ng umaga, yung pagsamba mo, kailangan mong umuwi. Pagkahapon, kailangan mo na magpahinga. Kasi pagka Sunday, may pasok ka. Payag ka lang nun? Lahat po ay gagawin ni Satanas para hindi tayo makapunta sa langit. Lalo na pag lalo tayong lumalapit sa Panginoon, naku po, napakalaking challenge. Pero palayo ka sa Panginoon, parang okay lang yung buhay. Pero the more ka na lumalapit sa Panginoon, the more na tukso ang lumalapit din sa'yo. Grabe na opportunity, no? Grabe talaga, masasabi ko na grabe. Revelation chapter 21 verse 2, balikan natin. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit, buhat na sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang kagandahan. Wow! Dito, mga kapatid, ini-imagine ko kung gaano kaganda ang langit. Habang pinipikit ko yung aking mata, ini-imagine ko, habang ako ay nagbabiyahe papunta sa langit, makikita ko si Jesus Christ face to face. Pero hindi basta-basta ang paglingkod sa Panginoon. Yan. At si Satanas din gumagawa ng paraan. Nakikita ninyo? Lahat makukuha mo na. Kasi pagdating ng panahon, wala ka ng gana. Gusto ni Satanas na i-offer din ang mundong ito para sa iyo. Sabi pa nga doon sa series, alam mo sa series, meron silang TV at ang nakalagay doon, huwag mong tawag doon. Sa Ilonggo, ang paghambal dito sa Ilonggo amusin eh. Hindi anay pag-unaha ang temporary nga kalipayan. Hindi pagbaylo ang temporary nga kalipayan sa mas walay katubtuban niya kalipayan. Kalabahanan sa mga kababaihan, naga-eskwela, busong na. Naintindihan ninyo? Itagalog ko na lang. Alam ko naman na hindi nyo maintindihan, kaya sinabi ko. Yung mga kababaihan at mga kalalakihan, interesting sila sa pansamantalang kaligayahan. Na
Hindi nila na mamalaya na sa kabila pala nun ay labis na kahirapan. Kaya tinuturo doon na unahin ang paghihirap. Pagkatapos ng kahirapan, makapagtrabaho ka, makapag-asawa ka ng may trabaho din. Hayahay, kung sa Bisaya pa ang ating buhay. At sabi niya dito, at ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsalinan. At ang mga ito ay 12 na apostol. At dito din, ang 12 gates na ito ay kinakatawan din o kumakatawan din sa 12 na anak ni Israel. Saan ka kaya papasok doon? At sa bawat gate ay perlas, mga kapatid. Dito yung gate natin, kailangan natin takpan palagi kaya baka nanakawin yung upuan natin doon. Pero doon sa langit, na inihanda niya, pearl gate. At walang magnanakaw doon. Yung bahay mo na 12 miles ang haba, square foot. Walang magnanakaw doon na silsilin yung ginto mo. Pure gold. Hindi pure gold na store ha? Department store. Pure gold talaga na bayan, mga kapatid. At sabi niya dito, 21 verse 19, ang mga pinagsaligan ng kuta ng bayan ay may maputing saring mamahaling bato. Babasahin natin dito sa Revelation, 12 din na precious stone. At ito po yung bahay na inihanda ng Panginoon para sa iyo. Ang unang pinagsaligan ay jaspe. Ang ikalawa ay sapphire. Kayo na bahala magbasa dyan, mga kapatid. Napakaganda. At hindi na natin kailangan ng liwanag, ng Meralco, Nonico, whatever. Hindi na tayo mag-abala, baka brand out. The bright shining of Jesus Christ. Siya po yung magbibigay liwanag doon. Can you imagine? Wow. Kaya, salamat sa nagbigay ng topic patungkol sa heaven. Ano po? Gaano kalaki ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit? At sabi niya dito, 21 verse 16, at ang pagkatayo ng bayang parisukat at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang at sinukat niya ng tambo. Ang bayan ay 12,000 estadyo ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkasukat. Kung ating ikumparar, mga kapatid, ito yung kumpara natin sa US, parang kasing laki siya sa Colorado, sa US. Nakapunta na ba kayo doon? Pareho tayo hindi nakapunta. Pero sabi dito, nung ni-research ko, mga kapatid, ganun kalaki. Ay, hindi natin ma-imagine. Ikumpara na lang natin sa Pilipinas. Ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, pag ating pag-isa-isahin, tagpi-tagpiin, ganun kalaki ang New Jerusalem. May maliit lang pala no? Kasi pag titingnan natin sa globo, tuldok lang. Ang tanong, isa kaya tayo doon na makakapasok or maligtas? Yun ang nakakatakot, mga kapatid. Kung ating pag-iisahin, napakaliit lang pala. Ibig sabihin, konti lang yung maliligtas. Kasi kung malaki yon, marami ang maliligtas. Dito po ako, mga kapatid, natakot. Hindi lang dahil ako ay nagpipreach, dahil ako ay missionary, sigurado na yung buhay ko. Hindi pa. Kasi araw-araw tayo nakikipaglaban, nakikipagbaka kay Satanas. At araw-araw natin kailangan ng Panginoon, araw-araw natin na isuko sa Panginoon yung ating buhay. Verse 21, gintong lansangan at mga pintuang perlas, and one day soon when we go there in heaven, Jesus Christ stand at the door and welcoming you. Wow, nami. Napakaganda, mga kapatid. Si Jesus Christ ang magwi-welcome, hindi uutusan ng Panginoon. Utusan niya yung angel niya o sino man dyan ng mga patriarchs and prophet na i-welcome mo doon si Erwin, i-welcome mo yung mga taga-Dasmaji. Hindi. Ang Panginoon at Panginoon mismo ang magwi-welcome sa bawat isa sa atin. At sasabihin niya, congratulations, Erwin, my faithful and humble servant. Oh, napakaganda tingnan, no? Napakatamis pakinggan. Pero kung ating mapapakinggan, sabihin ni Jesus Christ, go away from me, I did not know you.
Hindi kita kilala. Panginoon, ako ay nag-Bible study, nagpapalaya sa mga masamang espiritu. Sabihin ni Jesus Christ, sorry, hindi kita kilala na gumagawa ng mga kasuklam-suklam. Mga kapatid, pasensya na po, binigay niyo itong topic sa akin. Medyo mahaba-haba, bilisan na lang natin. Alright. 21 verse 2, balikan natin. At nakita ko ang bayan banal, ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit. At kung ating ipagpatuloy ang verse 3, ipinahayag doon kay John the Revelator, at si John the Revelator habang siya ay nasa Patmos, nakita niya na ang kanyang buhay, ang kanyang pagsisikap, ang kanyang kahirapan ay hindi mapunta sa wala. Yung ating mga ginagawa, mga kabataan, paglilingkod sa ibang tao. Sir? Hindi basta-basta. Walang tulog buong gabi. Yung mata mo parang wala ng mata. Nakikita ko yung ibang mga nanay kanina, parang ang laki na ng eye bag. Tiningnan ko sa salamin yung mukha ko rin, parang wala pang eye bag. Bag pa lang. Grabe. Nagsakripisyo sila. Because He loves you. Jesus loves you, mga kapatid. So ano yung ibalik natin sa pag-ibig ng Panginoon? Thank you. Ganon? Okay lang ba yun, mga nanay, babae? Sabihin ng lalaki, thank you ha, sinagot mo ako. Walang ka-effort? Do you think kikiligin ka? Lalaki. No? Tayo na mga lalaki. Pag walang effort yung babae ba yung mag-effort? Pwede, no? Ngayon, babae naman mag-effort. Elder, no? Tama ba yun? Papayag ka lang nun? Papayag. Ha? Both male and female, mga kapatid. Wow! Sabi niya, Matthew 5, verse 5, mapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ano itong lupa na mamanahin natin? Sabi, wawasakin ang lupang ito, lilinisan sa apoy. Bakit mamanahin pa natin ito? Ito, mga kapatid, ang old earth ay babaguhin ng Panginoon sa apoy, sterilize niya. At ang lahat ng mga masasamang tao, lilipulin sa apoy. At pagkatapos na malipol na, gagawa ang Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. Yon ang kanyang binigay sa atin na promise, Matthew 5 verse 5, na mamanahin ng mga banal. Mamanahin ng mga taong nagsikap talaga, nagtiyaga sa paglingkod sa Panginoon. Nagiging, kumbaga, ang kanilang paglilingkod ay continuous. Bagaman minsan ay natumba, bumabangon. Wow! Di ba napakaganda? 2 Peter chapter 3 verse 13, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na natahan sa katuwiran. Bakit, mga kapatid, lilinisan niya ito? Kasi kung ating titingnan pala, yung ating globo or yung ating planet ay napaligiran ng mga dumi doon sa langit. Napakaraming mga satellite. Magtanong ka, sino yung mga nagbabantay doon? Grabe, high-tech na, no? Wala na mga tao doon. Computer na lang. Paano yan? Yun po, lilinisan ng Panginoon. Lilinisin niya po yan, gagawa po siya ng bagong langit at bagong lupa. At doon po, mga kapatid, hindi na natin mararanasan ang sobrang init. Wow! Nakakabaganda. Balikan na natin, i-recall ko lang po sa inyo yung mga event bago tayo pupunta doon sa langit. Sabi niya dito, pagbabalik ni Jesus Christ, mga banal na mga patay ay bubuhayin, banal na mga buhay ay babaguhin sa isang kisap mata, banal ay lulutang papunta sa langit. Ang mga patay na binuhay at mga buhay na mga banal, sama-sama silang sasalubong sa Panginoon sa alapaap. At sabi niya dito, pagkatapos niyan, ang mga makasalanan na patay ay patay sila, and ang mga makasalanang buhay ay papatayin sa pagdating ng Panginoon. Sa loob ng 1,000 taon, sabi niya, ang banal ay nasa langit at sila ay magbabakasyon doon. Bakasyon, 1,000 taon. Bakasyon tayo sa, sino nakabakasyon ng Amerika? Ng ibang bansa?
Hi. Ilang linggo ka nakabakasyon sa ibang bansa? 4 na araw? Ano yung feelings? Masaya? Hindi ka pa nakapunta doon, ano yung pakiramdam? Excited? Pagkatapos na nakapunta na doon, gusto pang bumalik, hindi na? Ayaw na. Pero dito mga kapatid, sa bagong langit at bagong lupa na inihanda ng Panginoon, wow! 1,000 taon na pagbabakasyon mo doon, hindi mo na kailangan wants or needs. Needs or wants. Hindi mo na kailangan yung pera mo doon. Wow! Lahat ng doon na, ready na. At hindi ka problema, ano yung sasakyan ko doon? Saan ako matutulog? Magkano yung bill namin sa hotel or sa bahay? Lahat ready mga kapatid. Di ba? Ang lupa ay ilang or libingan na mga masasama. Sa millennium or 1,000 years, unang pagkabuhay na magbuli pagkatapos sa 1,000 taon, yung sinabi ni Pastor Art kanina, sabi niya, pangalawang pagkabuhay na magmuli. Yung mga masasama ay bubuhayin, pero anong mangyari sa kanila? Sila ay susunugin habang bababa ang New Jerusalem, yung binasa natin chapter 21, aagawin ng mga masasama ang New Jerusalem. Pagkatapos na kanilang aagawin, ang apoy mula sa langit ay mahuhulog at sila susunugin. Yun po ang pangalawang kamatayan. Ano ang mangyayari sa ating mundo? Saan tayo pupunta kung isa tayo doon? Minsan hindi natin binibigyan ng halaga. Mga kabataan, young people, old people, hindi pa huli ang lahat. Lalo na yung mga young people, tayo po yung front line sa tukso. Tayo po yung tinatarget ni Satanas na wawasakin yung ating mind. Kaya mga nanay, tatay, nasa inyo ang susi. Kung paano i-train ang mga kabataan. Baka sa pagdating ng ating Panginoon ay hindi tayo makakapasok doon. At pagkatapos noon, na pagbakasyon natin, bababa ang New Jerusalem. Pagkatapos bababa, aagawin ng mga masasama, mahuhulog yung apoy mula sa langit. At pagkatapos doon na matupok na lahat, magiging abo na ang lahat ng mga masasama, ayun na, ang new heaven and new earth. Magpapatubo muli ang Panginoon ng mga punong kahoy, mga bulaklak, at ang ilog na nanggaling mula sa trono ng Diyos ay napakaganda, napakalamig, kristal na kristal. At ang mga tao po doon, mga kapatid, hindi na natin sasabihin, ay masakit ako. Wala nang sakit. No more pain. At ang lahat ng mga kabataan ay maglalaro sa mga hayop na nakakamatay. Wala nang mga hayop doon na labis na kinakatakutan ng mga nanay at tatay ng mga kabataan. Basahin nating lahat, mga kapatid. Ang sa screen. Ready, 1, 2, 3, basa. Ito na yung panahon, tatanggalin nyo na yung mga eyeglasses. Eyeglasses ba yun? Ha? Mga breeze na yan? Kasi wala nang gagano ng ipin? Wala nang gagano ng ipin? Perfect. Tatanggalin na yon. Diba? Ito yung ating pag-asa, mga kapatid, sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Napakaganda ang inihanda ng Panginoon. Kaya wag nating i-grab yung opportunity, yung pangsamantala na kaligayahan lang. I-grab natin yung eternal na kaligayahan na inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At yun, tayo lang po mismo, mga kapatid, ang pipili kung tatanggapin natin or hindi. At ito yung nakakaganda. Bakit wala nang sakit doon? I-show natin sa screen. Ayan o, Revelation 22, verse 2. Basahin natin. Ready, 1, 2, 3, basa. Boy, siguro, kaya pala tayo nagpa-practice ng vegetarian, no?
Wala nang manok na ihawin doon. Grabe talo ang puno ng kahoy, oh. Abangan mo na lang kung ano ang pagkabukas, sunod araw, ano na naman na prutas ang lalabas kakainin mo. Maraming mga tao nagtatanong, may CR doon. Anong meaning ng CR? Comfort room. Do you think comfort ka doon sa langit? Yes! Yun, pag nagtanong sila kung may CR, meron! Meron. Comfort tayo doon sa langit, mga kapatid. Kasama natin ang ating Panginoong Isus. At Isaiah chapter 60, verse 18, karahasan ay hindi na marinig sa inyong lupain, ni ang kawakasan o ang kagibaan sa loob ng inyong mga hangganan, kundi tatawagin mo ang inyong mga kuta na kaligtasan at ang inyong mga pintuan, bayan na kapurihan. Hindi na tayo matatakot maglakad, mga kapatid. Baka hold upin tayo, snatch tayo, i-rape. Okay lang yung mga bakla i-rape, no? Papayag sila. Pero yung mga babae, ayaw nila. Wala na dun ng mga karumal-dumal, mga karahasan na mangyayari. Ito yung napakaganda. Wala nang bagyo na makakarating doon. Hindi na tayo matatakot na baka yung bubong natin ay ilipad. Wow. Amen? Amen ang kayo, pero hindi kayo nakikinig. Sa ating mga live viewers, good afternoon. Tuloy natin basahin. Pwede nating basahin? 1, 2, 3, basa. Wow! Tuloy mga kapatid. Meron pa, oh. Wow. Imposible kaya yon? Imposible mga kapatid. At yon ang partial pa lang na ibinigay ng Panginoon doon sa atin. Kaya dito pa lang sa lupa ay nahanas na tayo, pinapractice na tayo na magiging vegetarian. Kaya dito, posible kaya dito sa lupa merong lion na vegetarian? Parang wala, no? Meron, wala? Ha? Wala. Sino yung pabor na wala? Sino yung pabor na meron? Vegetarian na lion. Yung iba, sambingay talaga to ba? Ayaw nila sa kaliwa, ayaw nila sa kanan. Purgatorio kayo. Gitna-gitna lang yun, neutral lang. Kung tama dito, di dito kami. Kung mali dito, dito lang kami. Ito mga kapatid, isa sa mga example na vegetarian na lion. Oh. Ayan, si Little Tyke. Ang kanyang gatas, nilagyan ng kunting patak, isang patak lang ng dugo ng isda. At pinainom sa kanya, ano ang kanyang ginawa? Iniiwas niya yung kanyang bibig, yung kanyang ulo. At meron siyang kaibigan, si Vicky. Wow! Di ba magkalaban yun sila? Pro friends sila mga kapatid. Kaya doon sa langit, itong magkalabang ito ay talagang mangyayari. Kung nagiging vegetarian, ang lion, how about us? Ha? Posible? Huwag nating isipin yung mga karne kasi pag iniisip natin, nagka-craving tayo, gusto nating kainin, isipin natin, kainin natin yung mga raw na pagkain. Ayan, bilisan lang natin matapos ito mga kapatid. Balikan natin ito, ang 21 verse 4. Ready? 1, 2, 3, basa. Wow. So, ibig sabihin, wala ditong chubby, wala ditong payat. Walang magugutom doon sa langit, mga kapatid. Yeah? Wala nang kamatayan.
Wala nang kasakit. Ito na po yung sinasabi, no more night, no more pain, no more tears. Wala nang break up, wala nang brokenness. Wow. Di ba? Baka tatanungin nyo, may pag-aasawa ba doon? Sige, tanongin nyo lang, sasagutin natin mamaya. Kung meron kayong tanong, kung wala, okay lang din. Philippians chapter 3, verse 20 to 21. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hihintayin naman natin ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. Saan pala tayo? Ang ating citizenship ay doon sa langit. And we are strangers in this world. Lumalabay. Passing through lamang tayo dito. Yung ating totoong tahanan ay doon pala sa langit. Sa bagong langit at bagong lupa na inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sapagkat gayoy, malabo tayong makakakita ng isang salamin. Ngunit, ang pagkatapos ay makikita natin ang mukhaan. Gayon, nakikita ko ang bahagya. Ngunit, pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ang pagkakilala sa akin. So makikilala natin doon, Brother Erwin, di ba ikaw yung nagpipreach, ikaw yung nag-Bible study doon sa amin, sasabihin ng inyong mga Bible student, inyong mga tao na inyong nailapit sa Panginoon, salamat na lang at kahit na sinasarahan ko kayo ng pintuan, nagtatyaga pa rin kayo na bumibisita sa amin, nagdadala na pagkain, ini-encourage kami. Napakaganda pakinggan. Pero yung nakakalungkot pakinggan, sabihin, ano nga yung pangalan mo, ma'am? Ano nga yung pangalan niya? Yvonne. Sabihin, Yvonne, napaka-selfish mo talaga. Magkapit bahay lang tayo. Hindi ka man lang nag-share sa akin na Adventista ka pala. Ano kaya yung mararamdaman mo? Okay lang. Oo. Sabi ni Ellen G. White, a true Christian submitting ourselves to God. You cannot true Christian and yet you are not putting forth effort. Do you get it? Putting forth effort to win soul. Ibig sabihin, when we say effort, kailangan pala nating para mangliligaw, no? Kailangan pala mag-effort, mga kapatid. So sayang lang, no? Parang wala na kayo gana makinig, tapusin ko na lang ito. Patapos naman talaga. Kaya, dito mga kapatid, habang aking pinag-aaralan ang talata na inyong ibinigay sa akin at saka before ng Revelation chapter 21, 20 hanggang 22, nakikita ko doon nasa Revelation chapter 18 na tayo. Chapter 18, 19, 20, 21, 22, 4 na chapter na lang ng aklat na ito. Ibig sabihin, napakalapit na natin mga kapatid. At habang hindi ko man madetalye sa inyo kasi hapon na, baka nainis na kayo, dami nyo nang napakinggan na salita ng Panginoon. Sa loob ng 6 na araw, mga ate, biyahe tayo papunta sa heavenly sanctuary. Babiyahe tayo sa loob ng 6 na araw. Dadaan tayo doon tayo dadaan sa tinatawag natin the Orion, which is Jesus Christ. Diyan din lalabas mga kapatid. Doon din tayo dadaan at makikita natin yung iba't ibang mga planet. Yung hindi nakikita, hindi naabot ng mga malalaking teleskop, makikita natin, madadaanan natin yung buwan, madadaanan natin yung araw, at iba pang mga planeta mga kapatid. And on the 7th day, nang doon na tayo sa langit. Wala akong enough time para i-discuss ko sa inyo, isa-isahin ang detalye mga kapatid. Napakaganda ang mensahe ng Revelation chapter 21. At ito ay isang pagpapaalala sa atin na itong ating tinitirhan ngayon, temporary lamang. Yung ating mga pagsisikap, secondary lamang. The highest education, walang iba, is to read, study the Word of God. Maangkin mo yung buong mundo. Ikaw yung pinakamatalino, valedictorian, summa cum laude, whatever. Yung tunay, masasabi mo na ikaw yung pinakamaganda, pinakapugi, and yet,
mawawala sa iyong lahat. Wala. Kaya mga kapatid, bigyan natin ng halaga. Dahil ito yung love letter ng Panginoon. Ilan po ba sa inyo mga babae nakatanggap na ng love letter? Honestly, love letter. Ate, ikaw. Kayong lahat. Ano yung feelings niyo na nakatanggap kayo ng love letter? Sa lalaki din, siyempre lalaki magbibigay, no? Wala namang babae siguro. Sa lalaki na crush mo rin or gusto mo rin, ano yung feelings? Ha? Nasa kay Ma'am Yvonne. Ano yung feelings mo, Ma'am Yvonne? Tinatago niya pa. Maniwala ka dyan. Sa'yo, ma'am. Sakto lang. Hindi ka kinikilig. Kayo po. Kinikilig, no? Siguro okay lang kung hindi mo crush yung lalaki, hindi ka kikiligin. Pero pag crush mo talaga, sabihin mo talaga, maniwala ka dyan. Nabasa mo na, basahin mo ulit. Pagkagabi, basahin mo ulit. Pagkabukas, basahin mo ulit. Tama, mali? Di ba excited? Mga lalaki, nakatanggap ba kayo ng love letter? Nakatanggap kayo ng love letter galing sa babae? Hindi pa. Pero nakatanggap kayo ng message or chat mula sa babae. Mga matatamis na sulat. Ha? High school. Pero ngayon, meron pa rin, no? How about sa iyo, sir? Sa tatay. Nung ikaw ay binata pa, no? Nakatanggap ka ba ng love letter? Wala. Crush lang. Nakatanggap ka ng text na mga matatamis sa salita galing sa babae na crush mo? Wala din. Wala cellphone, no? So, sige, dito tayo sa mga nanay. Mga nanay, nung kayo ay dalaga pa, nakatanggap ba kayo ng love letter mula sa lalaki? Marami, grabe, no? Ano yung pakiram? Nanay, nagtaas talaga ng kamay. Ikaw, nay, nakatanggap, grabe ang ngiti ni nanay ba? Abot sa tenga. Ano yung pakiramdam? Ilang beses nyo binasa? Hindi mabilang, paulit-ulit, di ba? Kung sa cellphone, read back ba yon? Backread, read back. Backread, di ba? Ipalagay natin mga kapatid, ito po yung love letter ng Panginoon para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Binabackread ba natin? Inuulit-ulit ba nating basa mga kapatid? Yun po ang katanungan na iiwan ko sa bawat isa sa atin. Alam ko na meron po tayong reflection sa hapong ito. Nawa po pagpalain tayo ng Panginoon and happy Sabbath everyone.